Hello! Ginano. La, wag ka dyan, La. What are you looking at me? Why? Hi guys, umpisahan natin tong podcast na to na hindi ako nakikita. Welcome sa podcast na kung ano-ano lang ang topic. Hindi lang sa kung ano-ano, pero nakainom ang mga tao. Na yung kwento mo muna na lang is, Wala yung nakwento ni Leia, di ba may aswang nga dun sa Romblon. okay. Yung tito niya, may asawa, di ba, buntis. Ngayon, meron dun aswang na parang, may aswang dun na parang at the same time, mangkukulam siya. Na parang pag, na kinatatakutan ng lahat na ultimo lola niya kapag halimbawa, ano na yung dapit hapon na or paano na paggabi na, uy, pumasok na kayo dun. Na kayo lumabas. Ganun, sobra silang takot kasi parang sikat na sikat yung aswang na yun. Kasi aswang na siya, Mangkukulam pa. makukulang. Kasi daw yung aswang na yun, kapag sinabihan ka niya, or, paano ba yun? Parang pag tinuro ka niya, o ikaw sasakit yung tiyan mo. Kasi sasakit daw yung tiyan mo. Si garbage. Pag sinabihan ka niyang, mamamatay ka. Mamatay ka. Oh, ganun nga. Instant talaga. Siguro hindi instant. Pero mamamatay ka pag parang biglaan namatay ka. Ano talaga, first talaga. Oh, may curse talaga siya. Ngayon, yung asawa ng tito niya, ayun nga, nakuha na ng anak. Siyempre, yun lang naman ang sikat doon na aswang. Di galit na galit yung tito niya. Ngayon, gumawa ng plano yung tito niya. Inintay nilang maghiwalay yung katawan, hinanap nila yung ibaba. Sinempohan nila. May dala-dala silang mga pagkain. Una nilagay nila, bulok na gatas doon sa putol. Bulok na gatas. Tapos ano pa nga ba yun? Tahong. Seafood. Tahong yung seafood. Bakit ganun? Ganun. Bakit ganun pinaglalagay? Yun nga, sabi pag yung kasama nila na pinsan na, Naglalaro. yun nga. Akong bahala sa inyo. Sabi niya na turo yan ni Lola. Tinan yung mangyayari. Yung ganun. Di ngayon, nakita nila, gumalaw-galaw yung bituka. Tapos tumae. Natai. So, bakit yun dyan kasi? Kasi nga, gamot ng tahong. tahong. Gatas. Yung gatas na sisira. But wait, there's Ayun, more. ang ginawa nila, kinuha nila ngayon yung tae. Inilagay nila dun sa doorknob ng bahay. Bilisan natin kasi narinig daw na nila yung, nagmamadali daw, na, kumabit na. Tapos, nag-abang din sila sa pasok na daw dun sa bahay. Pagbukas daw niya, ano to? May tae! May bata pala. Ano yun naman tae na itong walang yaka? Mamamatay ka! Matay daw yung aswang. Ligtas ang taong bayan. So, bakit nga ba nag-a-abroad yung mga Pilipino? Kasi nga, walang opportunity dito. Number one. Number one. Sa akin lang, experience ko Pag once na nakapag-abroad ka na, parang mas gugustuhin mo na talaga dun. Ako lang nagkataon lang nung time na yun na hindi na ako nakaalis sa Japan nga. Nakapagtrabaho pa rin naman ako dito. Na-enjoy ko naman yung mga naging trabaho ko dito. Pero, iba din talaga. Kasi, napasukan ko naman dun. Actually, parang naglalaro ka lang. Hindi pa akong bumalik doon. Nagkataon lang nung time na yun na
Naka-booking na ako. Nag-declare si Gloria na hindi na magpaalis ng Pilipinas sa Japan. Doon na nagsarado yun. Oo, matatakot ka sa mga kwento ng iba. Na hapon, ganyan, matatakot ka. Alam mo, lahat ng temptation, kahit dito, kahit mapaibang bansa, nasa katawan mo yan. Ikaw magdidesisyon yan. Piliin mo naman yung desisyon mo eh. Hindi siya Yan, juice. kasalanan ng ibang bansa na, ay kasi nasa ibang bansa ka, ganyan. Kaya, parang natural na lang, hindi. Parang natural na lang na kapag nasa ibang bansa ka, mamababae ka, o mindset na yun, or nakatatak na, hindi. Oo, meron talaga, pero desisyon, Choice mo pa rin yun. choice mo pa rin. Pag nag-Japan ka, desisyon mo tutuusin, bawal talaga na sumama kayo sa customer. Bawal na pagtapos ng trabaho, kasama kayo sa customer. Bawal talaga. Pero may gumagawa nun para lang Tapos ka nakaw, diba? magka-extra ng pera. Once naman na ginawa mo yung kasalanan, pag halimbawa hindi ka nahuhuli, gagawin. Ganun yung tao, di ba? Pero once na kapag nahuli ka na, wala mag-stop. Pag nahuli ka na. Pag nakasanayan mo na yung kasalanan mo, okay lang naman eh. Ganon. Kaya honesty is the best. Meanwhile, Ano? Pero pagdating kasi sa ibang bansa, maraming babae naman. Doon, halimbawa, tahimik dito, pero pagdating dun, wild. Kasi para siyang para siyang nakalaya. Siyempre, may pera siya, nagagawa niya yung gusto niya. Hindi naman siya kilala ng mga tao doon. Dito, bawat kibot mo, kilala ka eh. Kahit di ka naman talaga kilala. Hindi ba yun sa movie Milan, na yung may kasama si Claudine sa bahay na mag-shota, pero parehas silang may asawa sa Pilipinas, na buntis si yung babae. Oh. Totoo talaga yun, na may nakakagano na parehas, meron. Baga totoong nangyayari. Kasi, halimbawa sa kumpanya, halimbawa sa Korea, yung factory na pinagtatrabahoan, may kasama din silang babae. Tapos ang mangyayari, minsan pag holiday nila, sama-sama silang nagka-club. Pero yung sama-sama magbabarkada. Siyempre, pag nalalasing, ganun na. Pero choice mo. Naman. Wala akong balak mag-abroad. Sabi nga. Yung passport Daming na- doon, opportunity doon. Hindi pa nga sabihin talaga. Kaya at least pag nauna kami, tagabantay ka. Pina-overthink yun na. Ay, hindi mo kasi alam may problema kasi sa... Dali kwento Eto. para malaman. Topic natin yung mga gano'n naman. Wala ganito eh. Itong si... yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ayun na. Ang problema niya ngayon ay yung birth cert niya. May dalawa siyang birth cert. Yung una niyang birth cert, yun yung pinirmahan ng kumadrona, yung midwife na nagpaanak sa kanya. Sa nanay niya. Sa nanay niya. Ang mali-mali yung yung details nun. Merong middle name na dapat wala kasi walang tatay na nakapirma. Wala rin pangalan ng tatay. Oo, wala. Mali din yung birthday. Ano pang mga mali doon? Bakit nagdalawa? Alam mo, Wait tangali lang. kasi nung Wala pa nga kasi. Hindi pa tayo galit. Hindi pa tayo galit eh. Wala nila tinanggap yun. Nang merong existing. Na alam naman nilang walang tatay na Before daw kasi pwede eh. Hindi. Na Dati. pwede daw. Oo. Na kahit walang Hindi. tatay. Oh. Kasi hindi naman declared eh. At least naman sa So, apelido, hindi. hindi siya. Nung bata pa siya, hindi na inayan. Wait. Wala pa. Wala pa Wala tayo yan. mga rin. Pa lang tayo sa first pa lang tayo first. Ano pa yung mga mali doon? Apelido ng kumadrona. Oo. Magkaiba. Mm. Sa una at Iba din. pangalawa. Tapos yung Address. edad ni mama. Magkaiba. Yung ano pangalan ng tawag ito? Yung relationship ko, dapat mother. Ang nalagay midwife, mali yung sa nanay. Dapat yun, mother, di ba? Tapos
Yun nga, sa birthday, mali talaga. Kasi yung na-file siya, kaya siya nagkamali, possible na. In na. Ngayon, Ayun, yung birthday ko yung sa unang birth certificate ko, possible na nagkamali. Kasi, na-file ng kumadrona ng December, na ilagay niya din sa birthday ko, December, na supposedly October talaga. So, yung pangalawa, ang assumption ko dyan, kasi pag tinatanong ko sila sa bahay, laging ang sagot ay hindi ko matandaan. Hindi ko alam. Ganon, parang, yung ganon, diba? Parang, oo. Ngayon, ang naiisip ko dyan, ang assumption ko dyan, nung nalaman nila na mali yung detalye nung unang birth certificate, nag-request sila ng panibago to correct yung mga details. Pero, based dun sa kwento nila na, kaya daw sila nag-request ng panibagong birth certificate kasi nung mag-aaral na ako, hinabol nila yung kailangan kasi siya for requirement. So, yun. Kaya nag-request sila kasi hindi daw binibigay ng kumadrona. Ang problema ngayon, hindi ko na matitrace yung sa kumadrona kasi patay na siya. Walang nawa. Ngayon ang ginawa, nag-file ng birth cert na Dalawa. bago. Isang 1995, isang 1998. Anong ginamit mo ngayon? Yung 1998 na file. Pero, correct lahat ng details na yun. Oo. Pero, na-block na siya ni PSA. Na-block ni PSA kasi walang nakapirmang midwife doon. Di ba rin wala? Oo, lahat. Ngayon, lahat ng school na inano niya, credential niya, diploma niya, Form 137 niya, hindi valid yun. Ba't kaya nila rinak? Or inano? Hindi naman sila pareho. Kasi daw may existing yun. So, May kung ano nauna daw kasi yung unang na-register birth eh. certificate, yun lang daw yung tatanggapin. Paano nila nalaman na may Same existing eh, hindi nga parehas ng pangalan? Or Yun nga yung, details? ano eh, gusto kong malaman Kung kung bakit parehas na ano. pwede. Kasi magkaiba lang namang middle init ano eh. Kasi walang midwife, hindi sa dalawa. Kasi kay Alice ko, nakita nila yung totoong may-ari ng pangalan. Na ginagamit. Pilipino talaga. Tapos yung babae na yun, nagtatago. Kita nila. Feeling ko, yung babae na yun, binayaran yung pagkatao niya para ibigay doon kay Alice. Paano nila nalaman? Hindi. Kung paano nila nalaman kasi kumuha ng NBI ngayon. Yung ano na yun, totoong Alice ko. Oo. Doon nila ata nalaman. Parang narinig ko sa balita eh. Kaya nila nalaman na may totoong Alice. Tama yun, sumabay. Sumabay siya sa akin. Bago mag-ano. Ganyan mangyayari doon. Si Alice ko. Mukha na Bago pa lumabas si ano, bago i-register yung pangalan, yung Alice ko na yung nagpapanggap ngayon. oo, bago mag-register na Birth cert. birth certificate. Kumuha pa Si ano, yung totoo. Ng NBI. Oo. Na-release pa siya. Oo, na-release pa siya. Lang ata ba? Oo, tagba-tagba nga lahat. Bago So balik tayo sa problema ni Claude. Ngayon, nalaman niya kasi kukuha siya ng passport. Dulo nyo nalaman. Ilang beses siyang na-decline ng DFA kasi hindi tugma yung mga pinagsasagot niya. Tapos, nalaman niya na, paano mo nalaman? Pumunta kang PSA, no? Basta nung nagpunta ako ng DFA, lagi akong rejected dahil sa birth certificate ko. Sabi ko, kailangan mo ng clear copy, ng uncertified true copy. Yung huli ko kasing, huling Ano nag-file po ako, rin sa kanilang birth? yung pangalawa, Na galing sa... sa PSA. walang pirma ng Dapat nila inak... Ano na, okay na sana siya, matatanggap sana siya, pero sabi sa akin nung nag-check, hindi niya lang mabasa yung pangalan ko. Kaya sabi niya sa akin, baka pwede kang mag-request ng certified true copy para lang makita ko yung pangalan. Kasi nga, pag tinignan mo nga naman talaga sa original copy, medyo malabo. Sabi niya, tas balik ka na, sabi ko, okay na po ba yung birth certificate ko kung sakaling mo provide ko? Sabi niya, okay naman na daw. Pero yun nga, nung nag-request ako ng birth certificate dun sa BDO, ang lumabas dun sa request ko, yung una. So, hindi tugma, yung details. Yung pumunta ako ng PSA to check kung bakit
yun yung lumalabas na birth certificate. Wait. Then, Sa video, sino nag-open ng video mo? hindi, meron dun kasi pwede kang mag-request ng birth certificate. Okay. Okay. Hindi, mismo lang na area. Mm-mm. Oo. Tapos, nung nakuha ko na yung result, yun, hindi siya tugma. Pumunta kami ng PSA para ma-verify bakit, iba. Hindi siya. Meron naman. Yun yung pangalawa yung nagamit ko, yung walang middle. Oo, Pumunta kayo bakit ng PSA. Ayun, kinonsult ko. Sabi ko, bakit po kaya ganun na yung lumalabas sa akin na birth certificate? Hindi tugma dun sa ginagamit ko. Sabi nung pagtanungan ko doon na possible nga daw, dalawa yung birth certificate ko. Which is nung tinanong ko nga sa parents ko and sa mga tita ko na dalawa nga daw. Dahil nga So, dun sa... ngayon, hindi ka na-try mo nang mag-request ulit ng PSA online na ang gamit ay yung pangalawa. Hindi siya lalabas. Yung una talaga, yung lalabas. Kung ano daw yung unang-unang ni-register, yun lang daw yung lalabas. Kahit daw ibigay ko pa yung brand number. Yung binigay mo nung nag-apply ka ng passport, yung binigay mo PSA, hindi siya bagong, request, hindi siya bagong labas ng PSA. Hindi. Ang hinanap kasi sa akin yung may green, yellow-green na color. Yung ko nun, na-provide ko nun, yung dati pang bago mag-yellow-green na. O, di ba, alam ko tinatagap nila yung, pero ngayon kasi dineclare na hindi na siya na-expired ngayon. Hindi ka tulad kasi every year, nagbabago ng kulay yun. Yun, kaya... So, pala yung inabot mo doon, nung mag-apply ka, hindi siya bago. Hindi. Pero sabi naman nung nag-check, okay naman na daw talaga, hindi lang mabasa yung pangalan. So, kung nabasa yung pangalan ko nung araw na yun, okay Wala na kang sana. Wala na problema. sana problema. Hindi ka dumiretso ng PSA para mag-request ulit ng bagong, copy. Ang sabi sa akin, pag nag-request ako, yun lang din ang ibibigay. Yung una. Hindi daw mabibigay yung pangalawa. Kasi, Hindi na mapoprovide kasi wala. wala na, na-block Hindi na na siya daw nag-i-exist. So, kailan siya nabala? Hindi na sinabi sa akin kung kailan eh. Basta, after 2008 daw na year, wala na. Binlock na daw nila. nakapag-provide ng PSA? Yun yung Yung last na yung mama mo yung pumunta. Oo. Na hindi Yung talaga ako inabot mo yung... sa passport? Mm, inabot mo sa sila passport? yung nag-request nun. Anong year yun? Yun ang hindi ko matandaan kung Pag-aaral niya. anong taon siya na-request eh. Hindi ko matandaan eh. Ngayon, tinanggo ni Boss sa law firm. Ang sabi ng attorney, maproseso kasi maglalabas kung kung gusto mong i-sunod talaga yung pangalawang birth cert ni Claude. Ang mangyayari, magpa-file ka sa korte. Mahal. Matagal. Ngayon, kung wala naman daw negative na kung may mama na, sabi nga doon, may mama na ba siya? Wala naman daw kaso kung wala namang negative. Sundin na lang niya yung nauna. Kaso nga, yung Yung mga nauna, pwede- di ba? Iba-iba, ma'am. Mm-mm. Yung sundin ko yun, yung kahit midwife na Hindi, meron ipapakorek yun, di ba? Pwede mo ipakorek. Binigyan ako ng option ni registrar na na pwede I-correct nilang yung ibang- babaguhin yung ibang details. Itutugma nila maliban sa middle initial. Meron pa rin siyang middle initial. Oo, yun yung babago. So, magkapatid sila ngayon ng nanay niya. Internal na lang ngayon nila na mag-ina sila. Pero sa batas ay magkapatid sila. Magkapatid. Kaya hindi siya makasunod ngayon kung aalis si Ian. Kung madali lang kasi yung buhay dito eh. Napaka-late natin sa technology, sa commute nga lang sa transportation. Tayo, sobrang behind. Kasi mas advanced na sa atin yung Thailand eh. Yung transportation system nila, maganda. Work ka. Hindi. Ko to. Minutes of the meeting. May set lang. O ikaw, ba't ka mag-a-abroad? Ba't ka mag-abroad? Yun nga. Sabi niya, hirap ng buhay. Kahit sabihin mong college graduate ka, master ka, magsisimula ka sa probi. Diba? 6 months, tapos hindi ka sasahod, nag-aral ka ng ilang taon, gumastos ka ng halos ilang libo, daan,
Tapos, papasok ka sa kumpanya, i-doubt ka pa na kung college graduate ka ba talaga. Unang-unang makukuha mo lang. Ano? 12? Minimum 12, no? 15 na ngayon. 15 na ngayon. Tapos papunta ka pa doon. Babiyahe ka pa. Sobrang traffic. Parang toxic pa yung... Tapos, number 1, toxic. Tapos, tapos ang dami pang hinihingi sa'yo. Dahil pang requirement. Dami pang requirements. Yun eh. Sa ID nga lang eh. Oo nga, kasi Kailangan mo ng ID. requirement. Hingan ka ng ID. Kailangan mo nga ng ID. Ganun dami. Tapos, sabi mo nga, di ba, yung friend niya, sa trabaho niya before, nasa Amerika na. Tapos ano yung trabaho? Oo, yung friend ko kasi nasa Amerika siya ngayon. Nagigilty siya. Pero yung ano naman nila good way kasi sabi niya, nagigilty nga ako dito kasi nagtatrabaho ko, maghapon lang ako nag-Facebook, ganyan. Samantalang dyan sa Pilipinas, grabe yung hirap na pinagdadaan mo araw-araw, ganyan. Ako yung pinakamahina sa Excel dyan sa Pilipinas, pero pagdating ko dito, ako yung pinakamagaling. Sabi niya. Kasi simpleng pag-open pa lang daw ng mga files, pag VLOOKUP mga ganyan. Siya alam niya na pero yung mga, hindi naman sa minamalit niya. Ang ibig niya lang sabihin, kung ikukumpara niya yung buhay na nagtatrabaho siya dito versus doon, nararamdaman niya na mas worth it yung sinasahod niya doon. Ganon. Kaya, sa sobrang worth it na yung ang dami niya na pagtrabahuan dito, parang nafe-feel niya na deserve ko ba talaga yung ganitong sahod? Kasi sa Pilipinas, double, triple ang pagod ko bago ko kitain to. Pero dito, parang namamanage niya yung oras niya. Yun yung ibig niyang sabihin dun sa ano. Meron niya ako na, sa TikTok na, siya, janitor, American siya, tapos nag-upisa siya sa janitor sa hospital. Tapos, parang sinabihan siya na, uy, kunin mo yung vacuum dun sa floor niya. Sobrang laki daw ng hospital nun. Parang naligaw siya. Parang, yung parang pinaka-hit nila ng meeting na. Tapos hindi na niya kinuha yung vacuum kasi nga naligaw na siya. Tapos nung pagdating niya ata dun sa meeting nila, dinuro-duro siya ng kapwa Pilipina niya na ano. Yan, dahil sa kanya natin. Tapos sabi nung kasamahan niya na parang pang lahi. Hindi siya American. Hindi na anong problema niya. Ba't kanya ginanon, kalahi mo siya? Ano sa kanya? Na ganun nga daw may mga kapwa Pilipina ka na. May mga tao din naman talaga na pag nakapag-ibang bansa eh. Iba na yung Kala mo kung sino. Dito nga lang eh. Grabe yung power trip. So, sa tingin mo, bakit ka mag-abroad? Bakit mo, pinupursue maayos yung birth certificate? Gusto ko talaga makapag-abroad. Kasi matagal naman na, bago naman ko kayo makilala, nandun na yung plano ko na gusto ko talaga mag-abroad. And gusto din talaga ng parents ko na mag-abroad ako. Ano talaga, sobrang, kasi maraming beses na akong nagpasa, kasi pag mayroong hiring dun kay, pinapasa ni Bolate yung link, parang di ko gusto kasi hotel, kasi ang pinakamababang sahod sa Middle East, pag nasa resto ka, ang mababa sahod siya. Anong work? Uy, may tip-tip naman dun. Ang ano ni Ann, gusto niya, yung work niya din doon, gusto niya. Magay. Kasi ang hirap naman, mo, nasa ibang bansa ka na tapos, hindi mo pa, ang hirap naman nung nasa abroad ka na, ang layo mo na sa pamilya mo, hindi mo pa gusto yung ginagawa mo. Marami naman nag-upload na hindi nila gusto. Yun nga lang, opportunity lang ang habol. O, yun nga. Iba-iba kasi tayo ng desisyon, pananaw. Yun yung, Pag ba nag-ibang ka na, may bahay ka na agad nun? hindi, makukupahan ka. Depende Depende sa ahente mo. Oo, sa ahente mo dito kung free accommodation kasama na yung Pero kadalasan free na. tas free din na transpo. Sobrang nga to, hindi ko na-expect to eh. Kasi nga sa dami nang ina-apply ako doon, wala. Pasa lang, walang mangyayari. Ito, nagpasa kami nung Bigla. nagpasa ako ng June 9. Tapos in-edit pa yung resume ko, yung CV ko. Hindi ko na-expect baka kailan pa ipapasa. Buti, kailan ko na check yung email,
Mga 9 days na yun. 9 days, 9 days. after 9 days na, nakita ko din, mismo nung araw na nagpasa ng CV ko, congratulations din agad. Totoo. Ibig sabihin kasi, nagmamadali na yung ospital. Sa ospital, Malapit din sila malapit. malayo daw. Kahit hindi mo course yun. Oo. Nakita. Well, gusto rin nata magkwento. Kung sa naririnig ba tayo? Oo.